Naranasan niyo na bang makatikim ng sobrang galit sa teacher niyo? Yung tipong halos pagbumurahin at batuhin ka ng librong hawak niya? Well, ako noon, naranasan ko siya personally. Pero hindi lang siya sa akin nagalit, kundi sa buong klase. Wala namang may kasalanan at malinaw na hindi lang kami nagkaintindihan. Ganito kasi ang nangyari. Third year high school ako noon. Bandang 1:30 ng hapon at masayang nagtatawanan at kwentuhan ang buong klase habang hinihintay namin ang pagdating ng aming teacher sa araling panlipunan. At ayun na nga, dumating ang aming teacher ng maayos at kalmado. Sabi niya, Okay class, that's enough. Start na tayo. Hindi kami agad tumigil sa aming masayang daldalan at ingay kahit ilang beses niya na kaming pinatatahimik. Ganito naman kami talaga kahit nung umpisa pa ng semestre. Masaya at kampante kasi kami sa teacher namin na yun. Mabait at masaya kasi magturo yun. Actually, ramdam ko na isa siya sa pinaka-favorite naming teacher. Lumipas pa ang ilang sandali. Tumahimik siya at pinagmasdan kami ng seryoso. Ilan sa aming mga classmate ay pinatatahimik na kami. Hoy, tumigil na kayo. Nandiyan na sa siro. Sabi ng isa naming classmate. Unti-unti ay isa-isa na kaming bumalik sa kanyang-kanyang mga upuan. Alam kong tatahimik din naman talaga kami lahat kalaunan. Yun nga lang ay hindi agad-agad dahil sa kasarapan ng kwentuhan. Ganun naman kasi talaga ang kadalasan nangyayari bago mag-umpisa ang klase. Maya't maya pa ay laking sindak ng lahat nang biglang hinambalos ng aming teacher ang librong hawak niya sa mesa. Kitang-kita ko sa mga mata namin ang magkahalong gulat, takot at pagtataka. Biglang sumigaw yung aming teacher. Mga piyay kayo ah. Ang niyabong niyo ah. Pinagtatawanan niyo ba ako? Sobrang clueless kami sa mga binitiwang salita ng aming teacher dahil ni isa sa amin ay walang nagtatawa sa kanya. Bakit? Ano nangyari? Ano kasalanan namin? Yan ang malaki at gulat na ekspresyon na nakita ko sa aming mga pagbubuka. At ito pa ang malupit na nagpahirap sa aming sitwasyon nang bigla ulit kaming sinigawan ni Sir habang namumula sa galit. Bakit? Porket ba mga mukha kayo artistahin at ako kabayo? Halos sumabog ang aming mga ulo nang hindi makalkula ng aming mga utak ang nangyari at bakit gano'n na lang bigla ang sinabi ni Sir. Para kaming nasa purgatorio noon habang nililitis kami sa kasalanang di naman namin ginagawa. Magkahalong sorpresa, pagtataka, sobrang takot at gulat ang aming naramdaman. Ikaw ba naman? Akusahan ka ng kasalanang wala ka namang kamalay-malay tapos uudyukin ka pang dagdagan ang kasalanan mo? Aba, malay namin kung sino ang nagsabing mukha siyang kabayo. Pigil na pigil ang aming tawa habang sumasabog ang teacher namin sa galit. Tumagal pa nga ng ilang minuto ang pagangalit niya sa sigaw at mura. Halos di na namin kayang tiisin at malapit na talaga kaming matawa ng tuluyan. Isang daliri na lang ang nakakapit at malapit na kaming bumitaw at mahulog sa bangin. Parang ganun kahirap ang naramdaman namin nun. Malampasan lang namin ang pagsubok at dagok sa buhay namin yun. Tiniis talaga namin yun. Wag lang kaming mahatulang guilty. At ayun na nga, halos tumagal ng 5 minuto ang nangyari at sa wakas, nag-walk out na rin si Sir. Nakahinga na rin ang lahat sa wakas, pero nanlambot talaga kami. Higit sa lahat, naitawa na rin namin ang matagal na naming pinipigilang emosyon ng katatawanan. Lumipas ang isang araw matapos ang mga nangyari. Napaka-awkward na ng mga sitwasyon sa tuwing dadating si Sir. Wala nang saya. Sa halip,
ay puro tensyon na ang aming nararamdaman noon. At higit na naman sa lahat ay ang aming pagtitiis na huwag matawa sa harap ni Sir. At ayun, inumpisa na lang ni Sir yung lecture na para bang walang nangyari tulad ng normal na ginagawa niya. Nang bigla naming narinig ang tunog na ito. Nagtinginan kaming lahat at nagulat kung saan nanggaling ang tunog na yun. May isa pala kaming loko-lokong classmate na sadyang pinatunog ang ringtone ng kanyang cellphone. Pinaulit-ulit pa niya ito na ilang beses. Aba, tuwang-tuwa si Loco habang kami naman ay hirap na hirap sa pagpigil ng tawa. Ilang araw din niya itong ginawa. Buti na lang at hindi nagalit si Sir. Siguro, marahil, ay pinili na lang niyang tumahimik at baka lalo pa siyang mapahiya. At yan ang kwento ng Bakit? Buha kabayo? Welcome to the third race at the Honeymoon is Over Downs. They're at the gate. And they're off. Jumping out in the lead is Romance and Affection, with Domestic Bliss in close behind. It's Romance and Affection and Domestic Bliss. Here comes Marriage Vows.